Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello po, kumusta po kayong lahat ng mga sumusubaybay dito sa programang Araw-Araw na Pagpapala? Na habang tayo po ay patuloy na nagka-tune in sa programang ito, patuloy naman pong lumulusog, tumitibay ang ating pananampalataya. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa mga biyaya namin pong natatanggap. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay tapat sa iyong pangako na kailanman ay hindi mo po kaming pinapabayaan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kumusta po ang lahat ng mga masugid na sumusubaybay sa programang ito? Alam niyo po ba na napakaganda po na paggising natin sa umaga, inuuna natin na tayo po ay magbukas ng Biblia o kaya mag-tune in dito sa programang ito dahil araw-araw may mga panibagong revelation na ibibigay sa atin ng Panginoon. Lalong-lalo na po sa umaga pong ito, sabi po dito sa Jeremiah chapter 18 verse 1 to 6, sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niya muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Sa verse 5 po, pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo ay nasa mga kamay ko, katulad ng putik ng kamay ng magpapalayok. This is the word of the living God. For today, ang ating pong topic, mga kapatid, mga kaibigan, ay tungkol po sa restoration. Ano bang ibig sabihin ng restoration? Ang ibig sabihin ng restoration is ito po yung turning something to its original condition. Di po ba may mga bagay na pwedeng i-restore ng Diyos sa buhay natin? Kagaya po ni Prophet Jeremiah, nung siya po ay inutusan, di po ba, na pupunta doon sa bahay ng isang magpapalayok. So mayroong pong mga kaparaanan kung paano po i-restore ng Diyos yung ating buhay. Ano ba yung mga kaparaanan ng Panginoon para muli tayong i-restore? Sabi nga, number 1 daw po, para muling i-restore ng Diyos yung ating relationship sa Panginoon. Ang ginawa ni Jeremiah, siya po ay nakinig at sumunod. Di po ba inutusan siya ng Jeremiah? Sabi niya sa verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh. So sa ating personal na buhay, ano ba yung madalas na sinasabi ng Panginoon sa atin? Paano ba natin nakakausap ang Panginoon? Di po ba sa pamagitan po ng ating pagbabasa ng Biblia, sa pamagitan po ng pagpupuri po sa Kanya? Kaya sinabi ng Panginoon, ano bang sabi ng Panginoon kay Jeremiah? Sabi niya sa verse 2, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at meron akong ipapahayag sa iyo. So, nung time na yun po, pumunta po si Jeremiah. Siya po ay sumunod, hindi siya umaangal. Ano kayang gagawin ko doon? Hindi sinabi po ni Jeremiah, di po ba? So, sabi sa verse 4, sabi dito, ano ang pangalawa daw po na gagawin ng Diyos para magkakaroon ng something restoration sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho. Sabi nga, tayo daw po ay sumampalataya. So, sumampalataya po si Jeremiah. Sabi po sa Jeremiah chapter 18 verse 4, sabi po dito, kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niya muli ang putik. Ganon din po tayo, di po ba? Kapag daw po nasira yung ating relasyon sa Panginoon, muli po tayong i-restore ng Panginoon. Para daw po magkaroon po tayo ng panibagong kulay, panibagong kalakasan, panibagong sigla yung ating pananampalataya. At ang sabi niya,
at hinuhugisan siya ng panibago. Ibig sabihin, ang nakikita ko po dito, na kahit gaano daw po tayo ay marami ng pagkakamali, wala pong rejection sa Panginoon. Kung napapansin po natin yung ginagawa ng magpapalayok na mayroong nababasak, iniipon niya po yon at hinuhugisan niya ng panibago, inoolma niya ng panibago. Ganon din po yung ating buhay, di po ba? Kapag tayo po ay maraming pagkakamali, pag tayo po yung buhay natin ay nagkakawindang-windang, sabi nga ng Panginoon, tayo po ay nasa kanyang mga kamay. Maaari niya po tayong i-restore at i-oolma ng panibago. Kaya di ba sino pa dito yung nakakita ng palayok? Marami pong kaparaanan yan bago magiging magandang palayok. Di po ba? Kaya sabi nga po, ano ba yung pwede nating iparestore sa Panginoon? Pag daw po tayo ay nagkakaroon ng hindi magandang ugnayan sa Kanya. Kasi kung minsan, mayroon tayong attitude na pagkapasaway, di po ba? Kung minsan nakakaramdam din po tayo ng, sabihin na po natin na pag tayo ay lubos na pinagpala, kung minsan nakakaramdam tayo ng kunting yabang. Ganon, di po ba? O kaya, pag tayo ay mag-isa na lang na naglalakad, nagagawa natin yung gusto natin. Pagdating po sa church, dali lang magpakabanal, di po ba? Pero pag daw tayo po ay nag-isa na, doon na po mapapatunayan yung ating buhay. Kaya nga sabi nga, mayroon na po tayong 4 na pwedeng i-restore ng Panginoon. Una po yung personal relationship natin sa Panginoon. Kahit gaano daw po, minsan kasi parang ang pakiramdam po natin ay napakalayo na po natin sa Panginoon. Kaya sabi nga, pag tayo po ay lumapit sa Kanya, yung dalawang kamay ng Panginoon ay yayakapin niya po tayo upang ipadama niya yung Kanyang pagmamahal sa atin. Amen po ba? Kaya maaari niya pong i-restore yung ating relationship sa Panginoon. Wala po siyang ibang ministry kundi i-restore lahat yun po. Di po ba? At ang pangalawa, di po yung family relationship. Pwede rin pong i-restore ng Diyos yung ating family. Kasi po anumang bagay daw po na winasak ng kaaway sa mundong ito, dahil alam naman po natin yung ministry ng kaaway, di po ba? Siya ay napunta rito, manira, pumatay at magnakaw. Kaya minsan, yung ating pamilya mayroon hindi pagkakaunawaan, pag wala sa samang sirkulasyon, sabi nga, pag wala ang pag-ibig ng Panginoon sa isang tahanan, ito po ay mawawasak. Pero by the grace of God, pag daw po tayo ay nananampalataya na sa Panginoon, muli pong i-restore ng Diyos yung ating tahanan. At ang pangatlo po na pwedeng i-restore ng Panginoon yung pong business restoration. Yung ating pong mga negosyo, yung pinanggagalingan po ng source of income natin. Sa amin din po bilang isang negosyante, ilang beses na po na muntikan ng bumagsak yung aming negosyo, pero by the grace of God, muntik-muntik pa lang. Amen po ba? Pag sinabing muntik, hindi natutuloy. Pero dahil sabi nga ng Panginoon, dumating nga yung time na isang taon, wala po kaming income. Dumating din yung time na talagang sad-sad na yung negosyo namin, wala na pong mapiga kahit piso. Kahit minsan yung play money, ang tingin ko ay totoong money na, hindi po ba? Kasi po, yung inupahan po naming bahay, medyo may kamahalan. Wala pong income, wala pong yung business talagang sumadsad. Nakita ko po yung mga bata, yung mga anak namin, yung laruan nila, puro play money. Pero ang tingin ko sa laruan nila, yung nagpupulot ko yun. Nilagay ko sa wallet ko. Sabi ko, Lord, ang play money na ito ay magiging tunay na pera. So sabi nga, nag-pray namin kung ano daw po yung kino-confess natin ay mangyayari. Di po ba? Pero hindi po nagtagal. Nagkaroon po kami ng magandang kontrata. At ito yung mga play money ay nagkaroon nga po ng tunay na pera. Amen? Praise the Lord. Sabi nga, pwedeng i-restore ng Panginoon yung ating mga negosyo. Ganon din po yung kawalan ng trabaho. Di po ba? Nakaka-stress minsan. Pag wala tayong trabaho, mahirap pong lumabas ng bahay pag wala daw po tayong trabaho. Kaya minsan, pwede din pong i-restore ng Panginoon. Kahit matagal, hindi nyo po ba napapansin? Yung iba po, nagtitestify na kahit wala daw silang trabaho, di nila alam kung saan nanggagaling
yung mga source of income nila habang sila po ay nag-aantay ng magandang opportunity na sila po ay magkaroon ng trabaho. Kaya pwede pong i-restore ng Panginoon yung relationship, personal relationship natin sa Panginoon, family relationship, pwedeng i-restore ni Lord at magkaroon ng revival sa ating tahanan. Di po ba napakasarap maglingkod sa Panginoon kung yung buong pamilya sama-samang mag-worship at maglingkod sa Panginoon? At ang pangatlo, yung ating business. Di po ba? Palalaguin at palalaguin ng Diyos yung ating negosyo. Dahil sabi nga, kayo ay nasa aking mga kamay. Di po ba? Kaya pag tayo po ay nasa kamay ng Panginoon, ano yung ating nararamdaman? Mayroon tayong kapanatagan. Pangalawa, yung assurance ng ating panalangin. Di po ba? Pangatlo, yung kaligtasan po natin. Pag tayo po ay hawak ng kamay ng Panginoon, tayo po ay ligtas. Amen! Salamat po sa iyong pag-amen. Kahit ano naman yung ginagawa ninyo ay nararamdaman ko na kayo ay nakiki-agree sa ating pinag-usapan about restoration. Sabi nga po sa verse 5, pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, di po ba? Anong pangako ng Panginoon? Pagkatapos sinabi ng Diyos kay Jeremiah, sabi niya, wala ba akong karapatan na gawin? Wala pang karapatan na gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok, di po ba? Wala daw po bang karapatan ng Diyos na gawin panibago yung ating buhay, na kahit gaano tayo kalugmok, pwede tayong iangat ng Panginoon. Sabi nga, kayo ay nasa aking mga kamay. Kamay ko katulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Di ba kung minsan nakita po ba kayo ng lumang bahay? Kung minsan hindi yung bahay na yun, parang dinadaan-daanan lang dahil minsan bulok, minsan kung minsan tawag nito, parang walang pag-asa yung lumang bahay na yun. Kung minsan napipintasan, di po ba? Pero pag ito ay na-restore, nagkakaroon ng panibagong kulay, ganun din po yung ating buhay. Pag ni-restore ni Lord yung ating buhay, nagkakaroon ng panibagong sigla. Amen po ba? Nagkakaroon ng panibagong kapayapaan at nagkakaroon ng bagong sigla sa loob ng ating tahanan. Woo! Praise the Lord! Amen po ba? Kaya nga, sabi nga, bilang pagtatapos, mayroon daw pong mga ilang bagay na pwedeng i-restore ni Lord sa ating buhay. Number 1, ito po yung restoration of health, yung kalusugan po natin. Sabi sa Jeremiah, chapter 30, verse 17, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Amen po ba? Ibabalik ng Diyos anumang ninakaw ng kaaway. Nung dati ikaw ay malusog, nung dati ikaw ay matipuno, at unti-unti kang namamayat. Sabi nga ng Panginoon, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Pangalawa po, restoration of joy. Yung dati daw po nating kalungkutan ay babalik ng kaligayahan ng Panginoon. I-restore po ng Panginoon yung ating kaligayahan. Sabi sa Psalms 51 verse 12, restore unto me the joy of the salvation and renew a right spirit within me. I-restore ni Lord yung ating kalungkutan. Yung kalungkutan na yan ay gagawin ng kasiyahan, kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Kaya kapatid, huwag ka nang magmukmuk dyan dahil i-restore ni Lord anumang sakit ang iyong pinagdadaanan. Kung minsan ang pakiramdam mo, parang yung panalangin mo ay napakalayo sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, i-restore ni Lord yung ating kagalakan. Restore unto me into joy of the salvation. Amen po ba? At ang pangatlo po, sabi po dito, restoration after suffering. Yan. Ano ba yung sabihin ng restoration after suffering? Sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 10, pagkatapos na ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang pinanggagalingan ninyo ng kaganapan at katatagan at kalakasan ng loob at isang pundasyon na di matitinag. Siya din ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa Kanya ng walang hanggang kaluwalhatian na kasama po ng ating Panginoon. Amen po ba? So sabi po, bilang pagtatapos, ang huling i-restore ni Lord sa atin, yung
restoration of prosperity. Ano ibig sabihin ng restoration of prosperity, di po ba? Pagdating sa sinasawag na prosperity, yung kayamanan ng Panginoon, sabi po sa Jeremiah 33 verse 3, Jeremiah 33 verse 6, sabi ko nga, alam ko po kayo ay nakikinig, kaya minsan may pagkakamali, kaya sabi dito sa Jeremiah 33 verse 6, sabi dito, muling hahanguin ko sa kahirapan ang aking mga anak. Muli daw po tayong hahanguin sa kahirapan ng Panginoon. Yan po yung purpose niya. Di po ba sa John chapter 10 verse 10, ako ay naparito sa mundong ito upang aking mga anak ay magkaroon ng buhay na ganap at buhay na masagana. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa iyong matyagang pag-tune in sa araw-araw na pagpapala. Kaya sa araw na ito, ako po'y naniniwala na sa aking nabanggit ay muling i-restore ng Panginoon ang ating buhay, yung ating personal relationship sa Panginoon. Pag daw tayo po ay nanatili sa Kanya, i-restore ng Panginoon. At pangalawa, yung family relationship natin sa Panginoon, muli niyang i-restore yung ating tahanan, minsan ay madilim. Muling magkaroon ng tunay na liwanag na nanggagaling sa Panginoon. At yung mga, kuminsan yung business daw po natin, kuminsan nakakaramdam na, kuminsan ang pakiramdam mo ay medyo papunta na sa bankruptcy, pero ang totoo niyan, sabi nga ng Panginoon, kumukuha lang ng buwelo yan para muling i-restore ang iyong negosyo. At ganoon din po yung kung pakiramdam mo, ang hirap mong maghanap ng trabaho, di po ba yung kawalan ng trabaho? Sabi nga, binibigyan ka lang ng Panginoon ng pagkakataon na magpahinga ng kunti para pagdating yung trabaho na yan, ay bigla naman pong mag-boom. Amen po ba? So ako po ay naniniwala na marami po tayong natutunan sa oras na ito. Bago tayo mag-close, pwede ba tayo manalangin? Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa araw-araw na pagpapala, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, sa oras na ito ay muli mo pong nire-restore, Panginoon, ang anumang sitwasyon ng bawat isa na nakatune in sa iyong programang ito, Panginoon. Even, Lord, sa kanilang personal relationship, Panginoon, na minsan ang pakiramdam nila ay napakalayo nila sa inyo, pero ang totoo, Panginoon, ay abot kamay mo sila. At inaantay mo lang sila na sila, Panginoon, ay lalapit sa iyo. At ganoon din po, Panginoon, yung bawat family, Lord, na nakatune in sa programang ito, Panginoon, na anumang bagay, O Diyos, na hindi po nila pagkakaunawaan, we pray, Lord, for the family restoration and family revival, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, kung mayroon man pong negosyo dito, Panginoon, negosyante, Panginoon, na nakikinig, dalangin po namin, Lord, na muli din pong i-restore mo, Panginoon, ang kanilang negosyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na nakatune in sa programang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po.